Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ito po inyong lingkod, si Brother Jaime Vicente po. Maraming salamat po sa Ama at binigyan tayo muli ng pagkakataon na makasalo ko kayo muli sa gawain ito. Ngayon po ay 6 o'clock in the morning. Mga kapatid, bago po ang lahat, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito, no? Sa Ama po na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang gawain ito. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupulit nagpapasalamat po ka, Ama, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig po sa amin, Ama. Na pinangangalagaan niyo po kami sa araw-araw. Kung ano man po aming gagawin, lagi niyo po kami sinusubaybayan at iniiwas sa lahat ng uri po ng kapahamakan. At sa tulong po ng inyong buktong na anak na si Jesucristo ang Panginoon, Amen, Amen, Amen. Mga kapatid, ano ba ang kailangan ng bawat tao sa ibabaw ng mundo? Solusyon ba? Solusyon ba ang kailangan? Okay. Pinagkalooban po tayo ng Ama ng mga pamamaraan. Mabuting pamamaraan ang ipinagkaloob sa atin ni Ama. No? Para ang solusyon magkaroon ng katugunan, huwag po natin lagyan ng sariling kagustuhan o interes. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, di ba? Yung salitang sariling interes, sariling kalooban ng tao ito eh. Hindi na po ito kalooban ng Diyos, no? Dapat po sumunod tayo na naaayon sa kanyang kalooban. Katulad po ng paghahangad sa kapangyarihan, no? Marami pong kapangyarihan, no, na malalakas at mabuti. Ito pong lahat ng ito ay galing sa Ama. Yung kapangyarihan ito, no? Ngayon, pag ito ang kapangyarihan ito, no, ay ginamit natin sa hindi maganda o mabuti, nawawala po ang lakas. Nawawala po ang lakas. Bakit? Kasi po ang Diyos ay nasa atin, mga kapatid. Ang Diyos Ama ay nananahan sa ating puso. Kaya nga, mga kapatid, kung kapangyarihan ito ay gagamitin natin sa hindi mabuti, hindi po kikilos ang kapangyarihan na nanggagaling sa Ama. Kaya ang mga tao po, kung mayroon silang sariling intention, hindi po kikilos. Kasi ang Ama po ay mabuting Diyos. Siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng karunungan, siya ang Diyos ng lahat at siya ang Diyos ng kaligtasan. Kaya po, sa dami ng tao na naghahangad, no, ng kapangyarihan, nagbabasa ito, bumabasa sila ng mga libro na meron lihim na karunungan. Inaalam nila na kung paano yung kapangyarihang ito magagamit nila, no, sa sarili nilang interes.
Kaya po mga kapatid, no? Kahit na hindi nga po tayo nakapagbasa, pero kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, may mga mensahe rin po dumarating sa buhay ng bawat tao. Mga mensahe na kapag maganda ang mensahe, dapat natin paniwalaan na ito ay galing sa Diyos. Pero may, pero may mga mensahe po na hindi natin nararamdaman kung maganda o hindi. Nag-aalanganin, no? Yun po ay isang pagpigil ng ating kalooban na ano bang mensahe na yan. Kasi po sa Ama, pag nagmensahe siya, direkta sa atin para makagawa tayo na makakatulong sa ating mga kapatid, makakatulong po sa lahat, sa ating pamilya, makakatulong po yan, no? Kasi ano man lakas po ng kapangyarihan, kapag ang iyong intensyon ay hindi mabuti, hindi po ito gagana. Ang lakas nito ay hindi gagana. Kasi po isa lang ang pinanggagalingan ng lakas ng mabuti, kundi ang Ama lamang. Wala na pong iba. Iwasan po natin masyadong umibig sa material. Ang material po ay lupa. Lahat po ito ay babalik sa alabok. Maging ang katawan lupa na ito na nilagyan ng Ama ng buhay, nilagyan niya ng Spirit, naggaling po sa Kanya. Tanyo? Oh. Kaya iba po, ipinaglalaban ang sariling pag-ibig. Pag-ibig sa material, pinansyal. Kahit na nakakaperwisyo siya ng mga tao, nakakaapi ng mga tao, basta makuha niya lang yung pag-ibig niya sa pananalapi. Pag-ibig naman po sa tao, katulad po, meron di ba may mga taong nagmamahalan. Hindi naman natin pag-uusapan yung ano uri ng pagmamahalan yan, ito po ba'y tama? Kasi po kapag umibig ang tao, kahit mali, ipinaglalaban po nila. Ang alam nila, nagmamahalan sila, pero kahit labag sa kalooban ng Diyos, nangyari po yan sa buhay ko. Nangyari po yan. Pero hinintay ng Diyos, Ama, ang pagbabalik loob natin sa Kanya. Kaya pag nagbalik loob po tayo sa Ama, sikapin natin na hindi na muli pang magkasala. Sikapin po natin yan, mga kapatid, ha? Ngayon po, no? Kasi po, no, yung unang panahon, no? Yung unang panahon na ang mga tao ay malinis po. Kaya wala po silang problema. Hindi po nila iniisip, no? Na ano ba yung kanilang pangangailangan. Kasi po, ang Ama, ibinigay na sa atin lahat-lahat. Kapangyarihan, no? Kaalaman, talino, binigyan po tayo ng Ama. Lakas ng pangangatawan. At lahat ng ating pangangailangan, andyan po. Nakalaan na po yan. Dapat lang po natin mahalin ang mga halaman, puno, mga nagbibigay ng pagkain sa atin. Alagaan po natin. Kaya anong nangyari po, no? Kaya ganito po, kaya po wala tayong sakit. Kasi sumusunod ang tao sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid ko,
no? Ano ba talaga, no? Ano po ba talaga ang solusyon? Ang solusyon po ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Marami pong mensahe na dapat po natin na pakinggan. Katulad po ng banal na aklat, Bible, na isulat po ito dahil sa mga mensahe na ipinararating ng Ama sa mga tao upang ilahad ang mensaheng ito sa lahat po ng tao. Napakahalaga po ng banal na aklat. Kita nyo? Ito po ang kasagutan ng ating lahat ng mga pangangailangan. Kasagutan po ito, mga kapatid. Kaya gusto ko iparating sa inyo, katulad po yan, dumating sa inyong lingkod ang mensahe na, anak, ituro nyo na, ituro mo na sa iyong mga kapatid ang kaalaman at kapangyarihan na ipinagkatiwala ko sa iyo. Yun po ang sabi ni Ama. Kaya po dumating yung oras na yan na sa ngayon, ginagabayan ko kayong lahat. Kasi sa simulat sa pool na nagkaroon tayo ng buhay, ginawa tayong tao, ipinagkaloob na ng Ama sa atin ang lahat. At ang pinakamaganda po sa lahat, sinasamahan niya po tayo sa katawang ito na ipinahiram lang sa atin ni Ama. Wala po tayong sarili, mga kapatid. Wala. Kaya po, ang katawang ito, kaya nilikha ng Ama para, magamit niya sa kabutihan. Nung ibinigay ni Ama ang kapahintulutan sa ating lahat na pumili kung ano ang ating kagustuhan, hindi po siya makikialam sa atin. Tingnan niyo po, yung ibinigay niya po sa atin yung free will, masaya ang tao dahil walang makikialam sa kanya kung hindi ang sarili niyang desisyon. Doon po, kaya po ibinigay ni Ama sa atin iyan. Dito niya malalaman kung ang isang taong kanya nilikha ay tapat sa kanya. Kasi po, dito na po sumingit ang kalaban ng Diyos na tinatawag na Satanas. Satanas po. Dito po sumingit. Nilaso ni Satanas ang kaisipan na napakaraming tao. Kita niyo na? Dahil daw tayong lahat ay Diyos din. Nilikha tayo ng Ama na naayon sa kanyang larawan. Ang hindi po nauunawaan ng tao dito, inihilantulad, itinulad ng mga tao sa kanilang sarili, na kasi sinabi ni Satanas sa Diablo, Diyos ka rin. Kanyo na? Diyos ka din.
Kaya maraming tao ngayon naniniwala sa kanya sarili na siya ay Diyos. Mga kapatid, napakalinaw. Iba po yung katulad. Kung sa Ama po katulad. Sa totoo. Tignan niyo po. Kahit nasa cellphone po. 'Di ba merong iPhone, original iPhone, original ng mga Samsung, mga original na ano po, ng mga gawa ng tao. Original ng pinag-uusapan, original. Meron pong kumopya. Kaya po yung halaga ng original sa iPhone, may 100,000, mayroong 85,000, ganun po. Kinopya po. Kaya ang halaga nito, ginawa nilang 5,000, 3,500, parehas doon pareha. Iba po yung tinatawag na imitation sa tunay. Tingnan nyo, Katulad po ng tinatawag na pera. Gumawa po ang kalaban na naman ng pera din. Ano tawag doon? Imitation na pera. Kaya anong nangyayari? Niloloko natin ang mga tao. Dahil gumawa tayo ng tinatawag na fake na pera. Yan niyo po. Napaka sandali po may kukunin lang ako para ipakita ko rin sa inyo Nung kapanahunan, no? Na maraming mensaheng dumarating. Kaya sa edad po na 8 taong gulang, meron po kami po nasa grade 2 ako. Grade 2. Meron po kaming periodical exam. Periodical exam po. Kaya mga kapatid, dapat gumising ako ng maaga. Bigla po. Nung araw po ang aming bintana ay mga kapis. Kapis po yun ang kudrado-kudrado, yung kapanahonan po ng Spanish time. Paggising ko, ang bintana po namin, saksakan ng liwanag. Sa aking pagkakaakala, tanghali na, late na ako. Kasi kung pumasok po ako, mandilim-dilim pa nilalakad ko po. Pagbukas ko po ng bintana, bumungad sa akin, sa aking paningin, ang napakalaking kalapati. Ako naman po, bakit hindi naman ako natakot? Tinitignan ko po ang kalapati. Kung natutuwa ako, di ba? Para nakikipaglaro pa po ako sa kalapati na yun. Hindi naman po yung lumilipad ko, hindi nakaganito lang. Napakalaki po, higanting kalapati. Kaya ginawa ko po, nakatingin ako sa kanya,
pumasok muli ako sa kulambo namin. Ang kulambo po namin dati, hindi naman nylon, di pa uso nylon eh. Cotton. Cotton po yun, na puti. Pero tanaw ang labas po. Paghiga ko po, tinakpan ko lang ang mata ko ng kumot. Pagbukas ko, wala na. Wala na po. Pagtingin ko sa orasan namin, sa relos po, 3 a.m. in the morning. Alas 3 po na madaling araw. Hindi na po ako nakatulog, mga kapatid. Ang mother ko po, kung may restaurant kami, gumigising po ng umaga yan, maaga na. Kaya nangyari po, ikinuwento ko sa mother ko ang nangyari. Sabi niya, anak, kasi mabait kang bata, masunurin po talaga ako. Doon na po nagsimula. Pagpasok ko, masakit ang tiyang ng aking guro. May exam kami. Kumuha po ako ng isang basong tubig kasi po ang aming tinatawag na recess po ang tawag doon sa kapag oras na ng kainan recess nandun na po yung mga paninda sa loob ng kwarto namin. May tubig, may mga sandwich, pansit, ganun po. Mura lang po yun. 5, busog ka na. Kumuha po ako ng tubig. Nakita ko ang teacher ko nasa likod. Masakit ang tiyan na kayo ko. Sabi ko, ma'am, inumin mo ang tubig na ito, ma'am. Mawawala ang sakit mo. Siyempre, teacher, sige, upo ka na doon. Kung muna sa ano po ako, Vicente po ang aking apelyido, kaya nasa row 4 ako. Row 4. Nasa likod ako. Nakikita ko teacher ko. Hindi niya ininom. Nilapitan ko ulit. Ma'am, inumin niyo po ito. Lumagok ang teacher ko. Pinagbigyan ako. Lumagok po. Sige na, gawin mo na yung yung test mo, sabi niya. Ako pa po unang natapos. Pero mami, ang konti po. Kasi pagtapos ka na, ilagay mo na yung test paper mo sa table at lumabas ka. Para wala na po cheating. Sabi ko, ma'am, nakita ko paglabas ka po, nagsusulat siya sa blackboard. Ma'am, hindi na masakit ang tiyan mo? Ay, oo nga no. Salamat Yun, dun po. Wala po tayong kamalay-malay na yung panahon na yon, simula ng paggamit ng ating Ama na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa katawang ito na pinahiram niya sa akin. Kaya mga kapatid, no? Ang Ama lang po ang kasagutan ng ating mga pangangailangan. Ang Ama lang. Kaya dumating na po ang panahon, no? Na maraming gumamit sa kanyang pangalan pero hindi gumagawa ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya po nung panahon na dumating na po sa ang mga malalalim na mensahe sa akin, malaki na po ako, no? Marami na po pinagdaanan ng gamutan. Ang mensahe niya nga sa akin ganito, anak, unang mensahe, ituro mo sa iyong mga kapatid ang kapangyarihan at ang kaalaman na ipinagkatiwala ko sa iyo, anak. Nangaral din po ako noon dati kung saan po. Wala pa pong social media. At dumating din ang panahon na anak, igawa mo ng pananggalang o proteksyon ang iyong mga kapatid laban kay Satanas na Diablo. Yun. Ano po yun? Ito po, papakita ko sa inyo. Ito pong tatlong ito. Ang miraculous healing pendant po. Ang nilalaman po, dati po kasi, madating na sa buhay ko yung mahilig din po ako na magagamit ng mga medalyon ng araw. Siguro may mga 10 pa po na kulang dito no?
nalaglag, nahingi, o ano po, no? Lahat po ng kapangyarihan na nandito, dumating po ang panahon na inaitalaga sa pendant na ito na tinatawag po na miraculous healing pendant. Napakalakas po ito, no? Ngayon, dumating din po sa akin yung mensahe na ano po, ito po, na tinatawag na lightning stick, na inutos ng Ama sa Diyos na tinatawag na si Zeus, sa God of Thunder. Inutos po na bigyan ito ng kalakasan. At ito naman po na tinatawag na Siete Virtudes, yung kamagong na mga nahukay po ng 50 up to 100 feet below the ground. Yung mga, ito po yung mga naguhukay, yung mga treasure hunter, no? Yung pagpanik po ng kahoy sa taas, hindi po nila binibigyang pansin ang kahoy. Kaya ang ginawa po nila dito, pinagtataga yung kahoy, iginatong sinusunog. Ang mga nanunog po nito, no, so wala po silang kaalam-alam, mga nagkasakit at namatay. Dapat po, ayun. Ano po nangyari? Kasi sinunog lang nila nang walang no? Nang walang paggalang. Hindi nila alam. May mga nakatira na po doon. Pinamahayan na po ito na hindi natin alam kung anong uring spirit o ano. Pero lahat po tayo, kung marunong tayo gumalang, wala naman po siguro mangyayaring hindi maganda. Kaya dumating po, eto na po yan. Nung dumating na po, no, ang panahon na nakagawa na ako nito, lahat po ng tao na nagkaroon nito, naka-avail po sila sa akin, lahat po, no? Basta sumusunod lang po sa Ama. Hindi ko mo pag meron na kayo hindi na kayo susunod sa Ama. Pag meron na po tayo nito, may mga instruction po na dapat tayong mag-devotion sa Kanya, manalangin, no? At sumunod na naaayon sa Kanyang kalooban. Ang devotion po natin kay Ama ay panghabang buhay na devotion. Hindi po magdi-devotion lang yung iba, 49 days lang. Inutos po yung 49 days na yan na sa mensahe nakasulat po sa lihim na karunungan. Sino po ang nasa lihim na karunungan? Yung Espiritum Waxim. Yung Espiritum Waxim po, no? Dali po. Yung Espiritum Waxim po, ito po yung mga espiritong, no, hindi binyagan na tinatawag na si Baal, na kalaban ng Diyos Ama. Kanyo? Doon po nila nakuha yun. Yung mga kapangyarihan na yan. Kaya po, iiwas tayo sa mga aral na makakapaglason sa ating kaisipan. Kaya po yan, nandyan po yung pangungopya sa Diyos. Ano po yung mga pangungopya sa Diyos? Ito po. Mangungopya sila ng mga original na dikta ng Diyos sa mga tao. Kokopyahin nila. At nabasa nila sa lihim na karunungan na sila ang bubuhay sa mga gamit. Kaya iiwas po. Marami rin pong kumopya nito at sila na po yung bumubuhay sa mga gamit. Kapatid, kanino po ba galing ang buhay? Kanino po nanggagaling ang buhay?
Sa mga tao pong bumubuhay o sa Diyos? Kaya nga po marami nagsasabi sa akin, Father, pwede ba ako ang magkonsagra nito? Hindi ko po masagot. Tanging Ama lang po ang magbibigay sa inyo ng mensahe para kayo makapagkonsagra. Darating po ang panahon. Huwag po tayo magmadali. Pagkatapos po ng 50 taon, doon lang po dumating sa buhay ko yan. 50 taon. Dahil 57 taon na po ako nagsisilbi sa Ama. Pero hindi ko po inisip ang magkonsagra, hindi ko inisip. Tanging iniisip ko lang kung paano ako makakatulong sa Ama. Sa mga tao sa Ama. Bakit po sa Ama? Ang pagtulong sa Ama at paggawa ng kabutihan sa Ama ay ginagawa po ito sa lahat ng tao. Kaya kita nyo, kaya po ako nangangaral sa inyo, nagtuturo dahil inutos po ni Ama sa akin ito. Kaya ako nag-share ng mga protection dahil inutos sa akin ng Ama. Marami po siya nautusan. Katulad po nito. Yung mga medalyon ito. Bakit iba-iba? Bakit po iba-ibang uri? Iba-iba. Ay, iba po, nabawasan po ito. Bakit po iba-iba? Kasi po, iba-iba po yung tao na nadiktahan ng Ama para gumawa nito. Iba-iba. Kasi po, yung ginaganap po ng mga santo na yan, ay utos po ni Ama. Utos po ni Ama yan. Lahat. Kaya mga kapatid, dapat po, kung ano yung ipinagkaloob sa inyo, gamitin po natin sa kabutihan. At darating din po sa inyo, kung karapat-dapat na kayong gumawa ng pananggalang. Pansamantala, na hindi pa nga po nasa inyo ang kautusan, pwede po kayo makatanggap na nanggagaling sa mga taong itinalaga ng Ama. Ganun po. Kaya po maraming taong gumagamit ng mga medalyon, ganun po. Pero, minsan po, dahil sa mga medalyon, napupunta ron yung intensyon ng tao. Katulad po ng Amang San Benito. Lahat po kasi ganito mga kapatid. No? Lahat po ganito. Lahat na sumusunod sa Ama, lahat po na sumusunod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang nangyayari po ay nadidiktahan sila na Ama kung anong dapat nilang gawin. Sumusunod po talaga sila sa Ama kung anong dapat nilang gawin. No? Didiktahan sila na gumawa ka, na naaayon sa aking kalooban, gano'n. Kaya po, nung natapos na po yung history ng kanyang gawain mabuti, sinabi ng Ama po, ganito papanig ka sa aking kaharian. Pag kinakausap niya rito, yung espiritu na galing dun papanig ka muli sa aking kaharian at bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi po namatay ito. Nagkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko, naiwan na po, pumanik na ang San Benito sa taas. Siyempre, yung mga kasama nila, bilang alaala, gumawa ng medalyon. At isinulat nila yung mga aral na ginawa ni San Benito dito sa lupa.
Lahat. Hindi lang po si San Benito lahat po na apostol. Lahat po hindi apostol